Pagkilala kay Kristo. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit, ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ayon, dito sa maiksi lamang itong pagkilala kay Kristo, ay hinihiling dito ng message na ito na dapat makilala natin ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat sabi dito, ang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilala rin ko naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit, ang hindi kumilala sa akin, ang magtatwa sa akin sa harapan itong mga taong ito, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Dalawa ito isang pagkilala at isang pagtatatwa. Anong masasabi po ninyo, Kuya Joe? Mga kapatnubay, pagkilala kay Kristo, ibig pong sabihin ng ating Panginoon, walang alinlangan ang ating pananampalataya sa Kanya hanggang wakas na siya ang Kristo, ang makapangyarihang Diyos, kung gusto po nating makasama niya sa Kanyang kaharian. Subalit ang sino mang hindi kumilala sa Kanya bilang Diyos, itatatwa rin ng ating Panginoon sa langit. Iyon. Maliwanag, simple lang. Ang binibigyan ng din dito, Kuya Joe, yung makilala mo siya. Ang Panginoong Hesus, makilala mo siya at ipagbando mo ang Panginoong Hesus na siya ang dakilang Diyos upang sa ganon yung mga kaaway niya ng kampo ng kadiliman ay tumiyoke. Diba? Meron sa manok na chope Pagka nangingiti si Kuya Joe pagka nasabi kasi naranasan niya yung mga ganyan pagka ikaw ay talagang nanindigan sa harapan ng mga tao na kinikilala mo ang Panginoong Hesus, iyon namang kalaban ng Panginoong Hesus matutyopi sa iyo. Dahil yung paninindigan mo, nandoon hindi mo pinagpapalit Nandoon ang yung pananalig sa Kanya. Naroon ang yung pagkilala, gaya nga ng sinabi mo, Kuya Joe. Kinikilala mo siya. Ngayon, kung maligamgam yan, na kaunti ka lamang mabudyukan, ikaw hindi nakikilala sa Kanya at ipagpapalit mo lang yung pananampalataya, hindi pwede. Hindi pwede yun. Kuya Ben, ano masasabi niyo? Talagang napakaganda nitong talakayan natin muna kanina na nararamdaman mo na sadyang mahalaga na bigyan na ng diin sa ating po mga tagapakinig. Ano ba ang kahalagahan na dapat kilala mo ang isang taong pinahalagahan? Kay Jesus, ano ba yung mapapala natin? Ano pa si Jesus? Kasi sinasabi lang natin, nakikilala, maraming ganun madali naman kilalanin si Jesus Madali naman sabihin na, yan, yung pinangangaral ng mga iba't ibang relihiyon, iba-ibang sekta, sinasabing ganito si Jesus. Si Jesus na tagapagligtas. Subalit, ano ba ang nakapaloob dito? At ano ang kahalagahan in between doon sa Ama, doon sa kay Jesus, at doon sa tao? Basahin po natin ang unang 1, Kapitulo 2, at ang mga talatang mga sumusunod. Sabi po rito, sa unang 1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. Malinaw po yun Kaya, kung kinikilala mo si Jesus, tiyak kikilalanin ka ng Ama sapagkat siya tagapamagitan sa Ama. At iyay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos, malinaw po yun, Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos.
ang nagsasabing nakikilala ko siya. Ayan ha, nakikilala ko si Jesus. Ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkamuhay ni Jesucristo. Napakaganda po Ayun. nito. So, yun ang ang- support dito. Ayun, sa binasang ito, pagkilala kay Kristo. Oo. Ayun, nakakita na natin doon na sa binasa mong yung maliwanag na. Dito Kuya Bert, isa sa mga halimbawang nakita ko rito santo natin ngayon yung hindi nagtatwa talaga Nung siya inuusig sa ibang bansa, si San Lorenzo Ruiz, hindi niya itinatwa ang ang kanyang pananampalataya. Bigyan nga nyo kami ng mga inspirational patungkulo dito. Kayo kasi nakakuwang kay San Lorenzo Ruiz. Alam mo, Kuya Min, kung didiretsuhin natin, napakalawak nito. Yung pagkilala, maraming nakakakilala sa ating Panginoon. Pero yung pagtatwa, paano ba natin na itatatwa siya? Ayun. Paano natin itinatatwa? Kumbaga sa para mong ikinahihiya Kaya mo tinatatwa, di ba? So kung sabi nga, kung didiretsuhin natin, ang magtatwa sa akin, ay itatatwa ko rin. Kung sino man ang ikahiya ako sa harapan ng mga tao, ay ikahihiya ko siya sa harapan ng aking Ama. Pwede natin iuhulog ng gano'n. Kasi kapag tinatwa mo, kinahihiya mo siya. Amen. Okay. Pero paano? Simpleng bagay kung minsan, yung nagagawa natin. Kung minsan, ikinahihiya nating kumanta para sa Panginoon. Sa loob ng simbahan yan, Kung minsan, nahiya tayong gawin yung tanda ng krus. Natatak ng ating Panginoon. Ikinahiya natin yan Pagkain lamang, halimbawa sa restaurant, itanda mo lamang krus nahihiya ka na Sino ikinahiya mo nun? Sino tinatatwa mo nun? Ang Panginoon Ikahiya tayo ng Panginoon pagdating ng araw. Kapag ito'y ginawa natin. So, ang dapat natin isagawa, yung pagkilala sa Panginoon ay dapat makita sa atin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Halimbawa, kung kailangan kumanta tayo, Ipagsigawan natin, sumigaw tayo. Kung sasabihin natin, yung kanta, lalo na yung Ama namin, kahit saan, kantahin natin. Pero kung minsan, lalo na mga lalaki, naku, hiyang kumanta Ikinahihiya nila yun. Bakit? Ayaw mo bang kilanlin ng Panginoon? Sa iyong pagkanta, ikinahihiya mo ba siya? Sana wag ganon. No? Dapat siya yung magpuri. Kahit na sa pagpupuri lamang sa ating mga bibig, dapat nating isagawa at hindi natin itinatatwa at hindi natin ikinakahila at hindi natin ikinahihiya ang ating Panginoon. Amen. Pero alam po ninyo, yung mga kababayan natin na puro mga Katoliko nag-a-abroad, pagdating sa ibang bansa at napaiba na sila roon ng kanilang environment sa ang kapaligiran ng kanilang ginagalawan tungkol sa pananampalataya, ay dito natin nakikita at nababalitaan na kanilang tinatatwa yung kanilang pananampalataya. Totoo yan, kuya. Sapagkat yung kanilang iniisip ay yung kanilang sariling kaligtasan, kung kaya ang iba ay purong Katoliko rin pagdating doon, sumasanib sila sa iba dahil sa kanilang takot na sila'y hindi magkaroon ng magandang trabaho. Personal na. Yun ang talagang katotohanan, idol. Pero alam ho ninyo, kapag yung iba naman
Wow, pagka ikay naroon sa abroad, pagka dumating yung kanilang mga pagmimisa ron, nagkakantahan at may loudspeaker doon, talaga naman ang mga